Thank you po, Lord. Alam niyo, kinakabahan po ako dito eh. Pero, I want to do this for the Lord. Because I want to glorify Him. And this is my testimony. And I want to tell everyone na I am a living proof sa lahat ng blessings, love, faithfulness ni Lord sa akin. So, ako po si Rachel, and gusto kong i-share po sa inyo yung lahat ng na-experience ko after na matanggap ko si Lord sa buhay ko. Noon po, tumatawag lang ako kay Lord pag may kailangan ako. Pag may problema lang ako, saka lang ako tatawag sa Kanya. Tapos pag biniglan niya ako ng blessing, hindi ko pa kayang magpasalamat sa Kanya. And wala akong direksyon sa buhay ko noon. Napaka-negatibo kong tao na iba yung mga kinagisnan ko. And nagsimula lahat ng pagbabago sa buhay ko nung nagkita kami ni Sister Alma. Kasama ko dito sa Bible study. Sumama ako sa Bible study dito. Every Monday, sumama ako. Doon ko naramdaman na iba yung feeling ko nung nag-attend ako ng Bible study. Sabi ko, kakaiba ito kasi nag-a-attend ako ng ibang Bible study before. Hindi ko naramdaman ng Diyos doon. Binabaliwala ko, hindi ako seryoso, pero dito, iba yung naramdaman ko. And then, dumating na yung time na kinatatakutan ko, yung isang malaking pagsubok sa buhay ko. Yun yung nagkaroon ako ng surgery, major surgery. Dalawang kinatatakutan ko sa buhay, doon sa nangyaring, sa nalaman ko. Una, yung gagastusin ko. Dahil napakalaking halaga po nun. Dahil major surgery. And pangalawa, yung pain na mararamdaman ko pagkatapos ng surgery. Dahil ako napakababa ng tolerance ko sa pain. So, ang nangyari, nagdasal ako at kumapit ako sa tatlong salita ng Diyos. Tatlo na hindi ko makakalimutan sa buhay ko. Number 1, Psalm 46:10. Be still and know that I am God. Paulit-ulit ko iniisip yon, pinanghahawakan ko. Next is John 11:40. Believe and you will see. And huli, Matthew 7, verse 7 up to 8. Ask and you shall receive. Yung tatlong yun ang paulit-ulit kong iniisip sa buhay ko, sa isip ko, bago ako mag-undergo ng surgery. And yun po, yung time na nandun na ako sa hospital, and then, nandun na ako sa operating table. Hindi ako pinabayaan ng Diyos kasi takot na takot ako noon. And nanginginig ako sa takot noon. Tapos lumapit sa akin yung anesthesiologist ko. And isang word lang ang tinanong niya sa akin. Sabi niya, do you believe in God? Sabi ko, yes, of course I do. And you know what? Hinawakan niya yung kamay ko and sabi niya, okay, let's pray. So lahat ng mga staff niya doon, yung team niya, lahat sila, they prayed for me. Yun yung, sino ba naman ako para pagdasalin ng anesthesiologist? Hindi ko never na naramdaman ko yun sa buong buhay ko na ipagdasal ako. So we all prayed there at na-feel ko na nandun si Lord, na hindi ako pinabayaan ni Lord doon. Tapos, dumating na yung pagdating sa recovery ko, hindi ko masyadong naramdaman yung pain. Kasi, nandun si Lord Hindi ko naramdaman yung pain. Very minimal lang yung pain, considering na masyado akong mababa yung tolerance ko sa pain. Konting lang, nasasaktan na ako. Pero doon,
bagong opera ko noon, wala akong naramdaman ng pain. Pati yung OB-GYN ko, sabi niya sa akin, natutuwa ako sa'yo, ma'am, kasi brave ka na, strong ka na. Pero kasi, alam niya kasi na matatakutin ako, pero nung time na inopen niya yung sugat ko at nilinis niya, hindi ko naramdaman yung sugat ko. Wala ko naramdaman na pain. So sabi ko, ang galing talaga ni Lord, na talagang, niya, talagang, yung from the operating table up to the time na nagre-recover ako, hindi niya ako iniwan. And then, ang ano pa noon, yung overflowing ng blessings niya sa akin is yung pagdating ng bayaran na. Yun ang pangalawa sa pinoproblema ko. Sabi ko, paano yun, Lord? Pero alam niyo po ba, na yung health card ko, na ginamit ko, na paubos na, ang laki ng sinagot ng health card ko. Hindi ko ina-expect yun kasi ginamit ko na siya nung una pa eh. Bago ako mag-surgery, ginamit ko siya. Pero yung health card ko, malaki yung sinagot sa akin. At ang pangalawa, yung PhilHealth ko. More than 10 years na hindi ako nagbabayad ng PhilHealth ko. May utang pa ako. Pero alam nyo, ang laki ng binigay ng PhilHealth sa akin. Hindi ko na ini-expect yung PhilHealth na magbibigay sa akin. Kaya natatakot ako, pero ang laki ng binigay niya sa akin. And apart from that, andun yung mga friends ko na nagbigay ng help, yung fiancé ko, na ang laki ng tinulong sa akin. And, nung nandun kami sa hospital, pinastay pa kami ng overnight doon at hindi kami chinarge. So everything was provided to us, yung provisions ni Lord. And one thing else, ang dami hindi ko na maano, pero I want to mention this here, yung yung OB-GYN ko, binigyan ako ng discount, malaking discount. That's why I have to pay less. Pati yung anesthesiologist ko and yung oncologist ko na nandun, na naka-present doon. Wala siyang ginawa doon, kaya konti lang yung chinarge niya sa akin kasi it was benign. Yung findings ko was benign and walang naging complication. Natanggal nila before it even started. So salamat po, Lord. Alam nyo, ang laki ng pinagbago ko. Ang laki ng pinagbago ko simula nung tinanggap ko si Lord sa buhay ko. Then after nung surgery ko, patuloy pa rin ako nagbabago. Nag-Bible study kami ni Sister Jenny. Almost every day nagba-Bible study. Pumunta pa ako doon sa anniversary sa Makati. Nag-attend pa ako doon. And then nag-attend pa ako ng church services dito sa Newport. Na walang nagsasabi sa akin na mag-attend. Walang nagsasabi, nagpupumilit sa akin na mag-attend ako. Kasi gusto ko gawin yun. Nasa puso ko, gusto ko gawin yun. Kasi I want to give back to the Lord. Sa lahat-lahat ng mga blessings. Alam nyo, tama na sa akin yung mabuhay ako eh. Tama na sa akin yung benign, yung findings ng operation ko. Tama na yun eh. Pero mahal kasi ako ng Diyos, kaya hindi niya ako pinabayaan. Sinurround niya ako ng mga mababait na kaibigan. And binigyan niya ako ng loving partner, na loving fiancé, very loving. At siya lagi ang nagsasabi sa akin, and God-fearing, siya ang nagsasabi sa akin lagi na, trust in the Lord, have faith, have faith. Kaya nung time na COVID, na nagkasakit ako noon, pinagpipray niya ako. And yun, nagpipray kaming dalawa, and He always tells me to trust in the Lord, to have faith, and be positive. Kaya binigyan niya ako ng napaka-bait at napaka-mapagmahal na fiancé. So thank you so much, Lord, sa kanilang lahat po. And ngayon po, ang masasabi ko sa ngayon, patuloy pa rin ako pinagbabago ng Diyos. Patuloy pa rin na dumadaan ako sa mga pagsubok, pero never na bumibitaw ako sa Diyos, sa ating Panginoon. And
I just want to keep glorifying kay Lord, si Lord, na siyang nagbigay sa akin ng lahat-lahat. Binigyan niya ako, nilead niya ako dito sa family, dito sa bagong family ko, dito sa Newport. Alam niyo, lumaki kasi ako na walang tatay din. So, ay naging tatay ko si Lord. Kaya, nilid niya ako, hindi niya ako pinabayaan. And He led me here sa bagong family ko. Kaya, salamat sa pag-accept niyo po sa akin. Salamat po sa patuloy na pagtanggap sa akin dito and sa patuloy na pag-remind and patuloy na to have faith in our Lord. Kaya, ngayon po, ang masasabi ko lang po na ngayon, nagbago na yung buhay ko. And thank you, Lord. Kasi tinuruan mo ako ng maraming bagay. Tinuruan mo ako na magpatawad. Tinulungan mo ako na magpakumbaba kasi wala sa akin dati, hindi ako ganun dati. Tinuruan mo ako magpakumbaba sa mga taong may kasalanan sa akin. Alam niyo, wala na yung, ang nasa isip ko ngayon, wala na sa akin kung sino man yung tama o mali. Kasi ang sa akin, yun ang tamang gawin, patawarin mo, magpakumbaba ka. Yun ang tama kasi nakakatulong din sa akin dahil nawala ang isang mabigat na load sa buhay ko, sa shoulders mo. A huge load has been lifted off my shoulder, ika nga. So, I just want everyone to know, and sa pagtatapos na to, gusto ko sanang tanungin Pastor Homer, if it's okay na I just want to offer our Lord just a short prayer para magpasalamat po. Dear Lord, Father God, thank you po for giving me this chance na makapagsalita dito sa harap sa kanila ngayon. First time ko po maranasan to. Salamat po sa lahat ng blessings na binigay niyo sa akin. Patuloy niyo po sana akong gabayan, pati yung anak ko. And sa mga tao na nandito po ngayon, kung ano man pong blessings ang mga na-receive ko po, sana bigyan niyo po rin po sila. Patnubayan niyo po sila sa mga gagawin po nila, sa mga karamdaman nila. I'm thankful for my family po dito. Hindi ko po makakalimutan to. And thank you sa lahat-lahat po na ginawa niyo para sa akin. I know yung mere thank you is not enough para purihin ka. Father God, thank you so much. Binago mo ang buhay ko. And ngayon patuloy ako na magbabago dahil worth it ka, Lord. Worth it ka sa buhay. Worth it ka para magbago. I'm so sorry sa lahat po ng mga kasalanan ko. Patawad po. To you, dear God, Father in heaven, I offer you everything po. And to you, Father God, be the glory, the most high, all the kingdom, the glory, and the power to you, Father God, in heaven, in Jesus' mighty name. Salamat po.